Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang mixing story na ibabahagi muna namin sa inyo. Ako nga pala si Simon, 35 years old na ngayon. May trabaho at pamilya na rin. Ang ilalahad kong kwento ay nangyari nung nasa 20s pa lamang ako. Isang babae ang minsang dumaan sa buhay ko na hindi ko malimutan. Siya, si Gemma. Girlfriend siya dati ng dad ko. Pero hindi sila nagkatuluyan dahil nakasalang airpot ko sa isa pa niyang kasintahan na malayo sa amin. Tita nga pala ang tawag ko kay Gemma that time. Si Tita Gemma ay nagtatrabaho sa isang company bilang manager. Nasa mid-30s na rin siya that time at ako naman ay nasa 20s pa lang. Mestiza at makinis si Gemma na kung titingnan ay parang college student lang to dahil mukhang bata ito tignan sa edad niya. Wala akong naramdamang anuman sa kanya noon. Hanggang sa dumating ang araw na nag-away sila ni Dad. Kahit na nagkalabuan sila, ay may communication pa rin kami ni Gemma. Ang dad ko naman ay patuloy pa rin nagpapadala ng bulaklak at pasalubong kay Gemma para ito ay suyuin. At ako naman ang lagi niyang inuutusan para dalhin ang mga yon sa opisina niya. Minsan, lumalabas din kami ni Gemma, pero kasama ko pa noon ang girlfriend ko. Hanggang isang araw, nag-aya si Tita Gemma na lumabas, pero kaming dalawa na lang dahil hindi nakasama ang girlfriend ko. Dito nagsimula ang pangyayaring hindi ko inaasahan. Naghahanda na ako para makipagkita kay Gemma nang tumunog ang cellphone ko. Medyo malilate ako. Order ka na ng maiinom mo habang hinihintay mo ko. Text ni Tita Gemma sa akin. Okay po, ingat kayo reply ko naman. Dumating ako sa resto bar na napag-usapan namin. Umorder na ako ng beer. Hindi naman ako hard drinker, kaya Sunmig Light lang ang iniinom ko. Napangalahati ko na ang iniinom ko nang dumating si Gemma. Paglapit siya sa akin ay bumeso siya at nagising ang diwa ko sa nakita ko. First time ko siyang makita na naka-leggings na talaga namang humulma ang balingkinitang katawan niya. Nakabinek na t-shirt din siya noon kaya't konting yuko lang ay magandang tanawin na ang iyong matatanaw. Oh, para ka nakakita ng bulto. Ang sabi niya sa akin. Ang hot mo po kasi ngayon. Nabigla ako sa sinabi ko. Buti na lamang at nakita ko siyang humiti. Talaga ba? Bakit pinagpalit na yata ako ng papa mo sa matabang kwago? Sabay tawa niya. Nagkatawanan na lang kami. Order mo rin ako ng Sunmig? Utos niya sa akin. Ha? Iinom kayo? Tanong ko. Ngayon lang naman. Para maiba naman. Okay, sige. Anong gusto mong pulutan, tita? Tanong ko. Bahala ka na. Kaya umorder na lang ako ng mga kahit anong pagkain. Pangalawang bote na ni Gemma. At ako naman ay pangatlong bote nang nag-aya siyang umuwi sa kanila. Gusto niya na po bang umuwi? Sa bahay na lang siguro natin to ituloy. Bili na lang tayo ng beer at take out na lang tayo ng pagkain. Maingay na dito Watch na lang tayo ng movie habang umiinom. Ang sabi niya. Hindi kaya tayo makaistorbo sa inyo? Tanong ko naman. Out of town ang mga kasama ko sa bahay, kaya pwede ka na rin matulog doon. Bigla akong ginanahan sa sinabi ni Tita Gemma. Naisip ko lang kung anong pwedeng mangyari sa amin, lalo't kami lang dalawa doon at nakainom pa.
Dumating na nga kami sa bahay nila, mga 11 p.m. Niready niya na ang pulutan. Ako naman ay nagbukas ng 2 bote at inilagay ang iba sa ref para hindi mawala ang lamig. Sandali lang Simona, magbibihis lang ako. Feel at home, okay? Sige po, no worries, sagot ko. Habang tinitingnan ko ang pwede naming panoorin, biglang lumabas si Gemma na nakashort lang ng maiksing-maiksi at white t-shirt na manipis. Napalunok ako bigla sa mga naaninag ko. Sigurado kong hindi na siya nagsuot pa ng pang-ilalim. Natulala ka na naman. Ang hadyo talaga at ang ganda pa. Parang nasa 20s lang si Gemma sa itsura niya. Dadaigin niya siguro ang mga dalaga pa. Palibhasa manager sa isang company kaya sobrang alaga niya rin sa sarili. Parang hindi nagkaroon ng pekla o sugat ang mga hita at binti niya sa sobrang kinis at puti. Bigla akong nakita si Gemma na nakatingin sa akin. Nahuli niya kasi akong nakatingin sa harapan niya. Nang yumuko ito para ilapag ang ibang pagkain sa maliit na mesa. Hindi naman siya mukhang galit. Bagkus nakangiti pa nga siya at nagtanong kung sexy daw ba siya. Siyempre po, pautal kong sagot. Talaga ba? Opo, kung wala lang akong girlfriend ngayon, baka nga niligawan na kita eh. Bolero ka talaga. Simulan na nga natin. May nagustuhan ka na bang panoorin? Kayo na lang po yung pumili. Sagot ko. Okay, kung gusto mo nga palang magpalit ng suot dyan para mapresuhan ka, may shorts pa naman ang dati kong asawa dyan. Si Tita Gemma nga pala ay matagal lang hiwalay sa asawa at may iba na ring pamilya ang dati niyang husband. Sige nga po, pahiram na po para makapagpalit na, sagot ko. Habang ako ay nagpapalit at naka-boxer short na lang, ay biglang sumulyap si Gemma sa pinto at tinanong kung kasya yung shorts na binigay niya. Pero bigla siyang napalingon sa nakabukol sa boxer shorts ko. Ang tagal niyang nakatingin doon, kaya ang ginawa ko ay humarap pa ako lalo sa kanya. Nang patay mali siya, tsaka ako isinuot ang shorts na ipinahiram niya. Napakagadlabi si Tita Gemma ng palihim. Pero nakita ko yun, hanggang sa bigla siyang nag-aya sa sala upang ituloy na ang inuman namin. Habang nagkukwentuhan kami ni Gemma, ay hindi ko maiwasan na hindi mapatingin sa katawan niya. At ganun din siya sa akin. Magkatabi lang kasi kami sa sofa, pero hindi magkadikit. Simon, ilang taon na kayo ng girlfriend mo? Tanong niya. 3 years na rin pong mahigit. Bakit po? Tanong ko. Buti hindi nabubuntis yung nobya mo. Nagulat ako sa tanong niya pero hindi ako nagpahalata. Marunong po kasing nobya ko, tsaka gumagamit po kami ng before and after. Naku, yan ang hindi namin nagawa dahil masyadong mahilig ang ex-husband ko. Kaya yun, nagkaanak agad kami kahit hindi pa kami kasal noon. Si dad po, may nangyari na sa inyo? Tanong ko. Munti ka na, pero tumanggi ako eh. Gusto ko kasing mapawalang bisa muna yung dati kong kasal bago ko ibigay sa kanya ang gusto niya. Yan din ang dahilan kung bakit kami nag-away ngayon. Hay, ang laki ng sinayang ni Dad kung papakawalan ka niya, ang sabi ko. Bakit naman? Tanong niya. Medyo may tama na rin si Gemma, kaya itinuloy ko na ang kapilihan ko dahil baka sakaling bumigay siya. Naku, kung makikita lang ni Dad yung nasa harapan ko ngayon, sigurado may inggit yun. Bakit? Ano bang nasa harapan mo? Sabay ngiti ni Gemma. Isang nakakaakit na dalaga. Sagot ko naman.
Bolero, marami ka na sigurong natikman sa pambobola mo, no? Nagsasabi lang po ako ng totoo. Kung pwede nga lang maging girlfriend ko kayo, edi nilagawan ko na kayo. Bakit? Pwede mo naman akong maging girlfriend eh. Gusto mo ba? Malambing niyang tanong. Gustong gusto, syempre. Sagot ko agad. O sige, pero sikreto na lang natin yan ha. Masyado na kasi akong madanda para sa'yo. Yes! Pwede bang pakis? Derechahan kong tanong. Sa puntong yon ay hindi sumagot pa si Gemma. Tumitig lang siya sa akin, tsaka unti-unti ito ang dumikit sa akin at malambing niya akong sinunggaban sa labi. Nanginginig pa nga ako nung oras na yun dahil hindi ako makapaniwala na mapapapayag ko siya sa nais ko. Naramdaman ko na yumakap na sa akin si Tita Gemma, kaya yumakap na rin ako sa kanya. Sa gigil ko nga ay napahaplos ako sa kung saan-saan at nakita kong pumungay ang kanyang mga mata. Pero bigla niya rin akong inawat nang tumaas ang kamay ko sa shorts niya. Tama nang muna yan. Hanggang dyan lang muna. Sabay ngiti ni Gemma na nakatingin sa akin. Kahit gigil na ako nung oras na yon, ay pinilit kong kumalma. Baka mamaya mainis siya at baka wala pa akong mapala. Nagpatuloy ang inuman namin habang nanunood. Pero ngayon ay nakahawak na ako sa bewang niya. Okay ka lang ba? Bitin ba? Gusto mo bang ituloy? Biglang tanong niya sa akin. Pwede po ba? Tanong ko naman. Hindi ito sumagot at nagpatuloy lang sa panunood. Pupunta na sana ako sa banyo nang bigla niya akong hatakin at napaupo ulit ako sa sofa sabay saping. Help? Saan ka pupunta, baby? Ayaw mo ba dito? Bahala ka, baka magbago pa yung isip ko. Pagkarinig ko noon, ay naitula ko si Gemma ng dahan-dahan pahiga sa sofa. Hanggang sa hindi na namin namalayan, na unti-unti nang nagkalat ang mga suot namin sa sahig. Dinaig pa niya ang girlfriend ko nang masilayan ko ang buong ganda ni Gemma. Mas hot pala pag mas matandang babae. Sa isip-isip ko, hindi na nga kami nag-aksaya pa ng oras. Parehas kaming gigil na gigil sa isa't isa. Agad akong lumusong at walang sabi-sabing bigla na lang iniyakap ni Gemma ang dalawa niyang paa sa likuran ko. Tila ayaw niya akong pakawala ng mga sandaling yon. Maya-maya pa ay napakagat na lang si Gemma sa balikat ko nang maramdaman ang pag-iisa naming dalawa. Sa matagal na panahon ay ngayon lang niya ulit ibinigay ang sarili niya sa isang lalaki. Halos mapasigaw siya noon at panayang banggit sa pangalan ko dahil sa tindi ng tinatamasa. Kita ko rin na napaluha ito sa sobrang kasiyahan ng oras na yon. Hanggang sa hingal na hingal kaming bumagsak pareho. Hindi ko inakalang papatol sa akin ang nobya ng airpot ko na isang manager na sexy na at napakaganda pa. Mas bata lang ang girlfriend ko, pero sa tingin ko, mas panalo si Tita Gemma. Sana mapagbigyan mo ako pag kailangan ko ulit baby. Malambing niyang sabi. Kahit kailan mo gusto, tita. Nandito ako palagi para sa'yo. Ang sagot ko sa kanya. Nangiti na lang si Gemma sa sagot ko. At simula noon ay nagpatuloy ang lihim na relasyon namin ni Gemma. Ilang ulit pang may namagitan sa amin. Kahit pa nagkaayos na sila ni Dad, pero kalaunan din ay naghiwalay. Sa ngayon, matagal na rin kaming walang komunikasyon ni Gemma. Simula nung makasal ako at magkaroon ng anak. Pero kahit ganon,
ay masayang masaya ako sa alaalang yun na minsan ay nagbigay buhay sa aking pagkabata. Hanggang dito na lang po ang maiksing story ni Simon.